What is up? So ayun na nga at probinsyanong tambay nagbabalik. So bali ngayong araw nga ay mangunguha kami ng dahon ng saging at hahaluan namin ng dahon ng banana. At yung mga makukuha namin ay ipapakain namin sa kangaroo. So bali meron nga palang nag-aalaga ng kangaroo dito sa amin at yun na nga. Nakiusap siya na mamumuha kami ng pagkain nila at papakainin namin at tatangdanan na lang kami. Ay, ano nga pala ang Tagalog ng tangdan? Basta yun, bahala na kayong umintindi. Kung gusto nyong malaman ang Tagalog ng tangdan, i-search nyo sa Google, sa Wikipedia, ganun ba? At dahil tambay tayo, ay ako lang tala. At dahil tambay ako, siyempre, oo na agad. San ka pa? Pera na yan. So ayun na nga at hindi pa ako tapos magsalita nakadami na ang nakuha yung isa kong kasama. At habang nangunguha yung kasama ko, ako naman ay nagbubuhat. Inaayos ko yung mga kinukuha niya para mas mabilis ba. At yung isa naman na kasama ko ay hinilanan yung mga nakuha niya para ikarga sa truck. At yung isa naman tuloy-tuloy pa rin sa pagkuha. Ayan, kung makikita nyo madami na siyang nakuha. Pati maliliit na dahon kinukumpay na para madami daw. So ayun na nga at inaayos na ng isa kong kasama yung mga nakuha niya na dahon. At ikinakarga na sa truck. At kung makikita nyo puno na yung truck namin oh. Ayan, ang dami diba? Madami yan. Bale dahon nga pala ng saging at dahon ng banana yan, naghalo na yan. At ayun na nga yung isa kong kasama. At ito na ang panghuli na nakuha niya. So bale, tama na yan at napuno na namin yung truck kaya uuwi na kami, i-deliver na namin. At kung mapapansin nyo yung mga kasama kong dalawa na yan, ang sisexy nila diba? Grabe. Ang popogi, ang sexy pa. At ayan na nga paaanda rin na. At nang makapag-deliver na kami at mapakain na namin yung mga kangaroo. 2 years later, yun na nga at nakarating na kami at oras na para magdiskarga at nang mapakain na namin yung mga kangaroo. So yun na nga at sinimulan na ng kasama ko na maglagay ng dahon. So bali sinasampay nga lang namin para hindi nayuyo ko yung kangaroo natin nakakain. Baka kasi sasakit ang balakan eh. Yun na nga at sarap na sarap yung kangaroo na kumain. Ayan sarap na sarap ang kain. At bigla kong naisip, ano kaya kung ganyan din ang tao? Ano kaya kung dahon at damo din ang kinakain ng tao? Siguro wala nang nagtatanim ng palay. Siguro wala nang namomroblema ng pambili ng bigas. Ay nako, wag na ngang isipin yan kung ano-ano na naman ang naiisip ko. So yun na nga at ito na nga at tapos na yung nasampay na namin lahat ng dahon at ayun na nga yung mga kangaroo kumakain na sila. At madami pa. Andun pa doon, hindi abot ng camera ayun doon sa gilid doon, madami pa doon. So ayun na nga at mag-aalas 6 na at bago nga kami umalis, ay naglagay muna kami ng dahon ng lumpiang Shanghai para may kakainin sila bago sila matulog. So ayan at pinaghalo namin, nagdagdag pa kami ng dahon ng anahaw para may kakainin sila. Kasi kapag hindi sila natutulog, kumakain sila. So ganyan ang ugali ng kangaroo. At dito nga ay naglalagay na yung kasama ko ng kumot sa dingding para hindi sila lamigin. Alam mo naman malapit ng mag-winter kaya medyo malamig na ang hangin. Habang ako naman ay chinek ko yung pangontra ng aswang para hindi sila atakihin or hindi sila aswamin. So bali ganito nga pala ang itsura ng kangaroo dito sa Pilipinas. Magkaiba sila sa kangaroo sa ibang bansa. Sa ibang bansa kasi mababa yung paa sa harap. Yung kangaroo naman dito sa Pilipinas, parehas lang ang haba ng paa sa harap at sa likod. At bago tayo magtapos, baka naman mag-iwan naman ng pagmamahal yan at pa-follow na rin sa ating Facebook page at pa-share na rin. At kapag ginawa mo yan, swertihin ka ng 10 taon. No, mamati ka. Siya nga pala,
magpa-follow na rin sa Facebook page na to.